Galit na galit pa rin si Padre Damaso dahil sa mainit na talakayan na nangyari. Sinisipan niya lahat ng mga silyang nakakarang sa dadaanan niya. Magkausap naman sina Don Trio si Padre Sibila habang papalapit sa pagkainan. Dahil sa pagkanginitan, napakan ng tinyente ang laylayan ng damit ni Don Victoriana dahil akong bakit nagalit ito. Umupo sa kabisera si Ibarra samantalang pinatutulong naman ng dalawang pare kung sino ang dapat maupo sa sentrong upuan. Para kay Padre Sibila ay si Padre Damaso dapat ang maupo doon dahil siya ang matagal ng kaibigan ni Kapitan Tiago at siya din ang kumpisor ng pamilya niya. Hindi sumangayon si Padre Damaso sa halip. Ginit-it niya na si Padre Sibila ang nararapat na umupo doon dahil siya ang kuha sa lugar na iyon. Uupo na sana si Padre Sibila nung napansin niya ang tinyente at inalok ang upuan. Tumangi ang tinyente sa kadahilan ayaw niyang mapagitna sa dalawang pare. Wala man lang nakaalala sa may panda kundi si Ibarra. Nangiting tumanggi si Kapitan Tiago katulad ng nangyari sa karaniwang handaan. Mas lalo naman tumaid di ang galit ni Padre Damaso nang inihanda sa kanya ang tinola na puro upo, liig at pakpak. Habang ang inihanda naman kay Ibarra ay puro masasarap na bahagi ng tinola dahil niluto naman talaga ito para sa kanya. Habang nasa pagkainan, patuloy ang pakikipag-usap ni Ibarra sa iba pang panauhin. Batay sagot ni Ibarra sa tanong ni Nerja. Siya ay mahigit 7 taon na wala sa Pilipinas, pero kahit kailan hindi niya ito nakalimutan. Sa halip ang Pilipinas pa ang nakalimot sa kanya dahil wala man lang nagbalita sa kanya na kinukunan ng kanyang ama na si Don Rafael. Tinanong ni Doña Victoriana kung bakit hindi ito tumigrama. Ito ay dahil nasa ibang bayan siya ng 2 taon. Lumabas si Ibarra upang makahanap ng sariwang hangin. Binaybay niya ang daan papuntang plaza ng Mindo. Napansin niya ang ganun pa rin ang itsura ng lugar. 7 taon siya nawala pero parang wala lang siya ng napakaikling gabi dahil wala man lang nagbago. Nandoon pa rin ang mga tindera ng prutas at gulay bago siya umalis papuntang Europe. Sa paningin ni Ibarra ay wala man lang pag-unlad sa syudad na iyon. Habang pinagmamasdan ng paligid, may naramdaman siyang tumapik sa kanyang balikat. Naroon si Teniente Guevara. Nagtanong si Ibarra sa Teniente kung alam niya bang ang dahilan ng pagkubilanggo ng ama. Isinalay-sinit ni Teniente Guevara ang dahilan habang sila ay pabalik sa kwarter ayon sa kwento ng Teniente. Si Don Rafael ang pinakamayaman sa kanyang lalawigan. Marami ang gumagalang at nagmamahal sa kanya. Meron din naman mga galit at nangingingit. Ilang buwan matapos ang pag-alis ni Ibarra, naging mainit sa isa't isa sina Don Rafael at Padre Damaso. Isinukunsya ni Don Rafael na hindi nagugumpisal. Ng mga panahon ng iyon ay mayroon isang Kastilang at Triklona na naging tampulan ng tukso dahil sa kamangmangan. Isang araw ay binigay ng isang dokumento ang artilyero at nagduong-dungan ito sa pagbasa. Hinawakan agad niya ang artilyero na si bisig at inaway ito dahil sa malaking pangatawan ni Don Rafael. Inakala nilang sinasaktan nito ni artilyero. Sa pag-alam ni artilyero na umaintis sa itong ilang talampakan mula sa kinatayuan ni Don Rafael. Tumama ang ulo ng artilyero sa makikipagbato. Malaking bato dahilan kung bakit sumuka ito ng dugo at namatay. Makalipas ang ilang sandali,
Nag-imbestiga ang pulis. Nakulong si Don Rafael at naglabasan ng mga lihim na kaaway nito. Inakusahan si Don Rafael na irihe at pilibustero. Humingi ng tulong ang tiniente upang mapawalang sala si Don Rafael noong mga panahon na iyon. Subalit walang naglakas ng loob na tumulong sa pananangamba na baka magkakaso rin sila. Nagsaluputan ng mga kaaway ni Don Rafael at naman habang nagtestigo laban sa kanya. Namatay si Don Rafael sa likod ng mga rihas na bakal na walang mahal sa buhay, nakiramay. Nakapaghinayang dahil kung kailangan natulugatan ng hingin ni Don Rafael ay saka palang napatuloy na siya ay walang sala.